Ah, okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito po yung pahayag ni BP Sara na wag naman kayong gumamit ng mga testigong walang kredibilidad. Marcoleta po, tinanggal na sa 5 committee. Grabe, no? Walang palipaliwanag, basta tinanggal. Yan po ang uri ng liderato. Isa pa pong pag-uusapan natin, ito po yung pagbibida-bida ni Martin po kayo. Hindi po binalik. Nagbida lang po siya pero 700 hindi ko sa ano ko yun, ako mali pero ito galing sa dyaryo eh. 700 pa rin po. Nagbida lang siya. Hindi niya po binalik sa 2 billion. Okay? Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Nabasa ko po pero baka may bago kayong impormasyon, ito po kasi yung sa akin. Okay. Grabe po, ito lang po ang nakita natin na talagang harap-harapan po, no? Sinabi ko yan eh, na tinime out ko lang yan kasi kulay blue eh. Pag mga blue po, kahit papano, pinoproteksyonan din natin, di ba? Makulit kasi to si Saudi Boy. Okay, pag-usapan na po natin, no? Ito pong HOR natin, grabe po. Wala silang spirit of fairness. Wala po talaga. Pag proyekto kanila po, proyektohin kanila. Kung si BP Sara po, kung meron lang pong bahid ng may ginawa lang po si BP Sara na yun talagang mga pagkakamali lalo na sa pera. Talagang masisilip nila. Wala lang talaga eh. Pasalamat lang tayo kay BP Sara. In fairness po kay BP Sara, no? Wala pong tumagal sa ano eh. Sila lang ni Tatay Digong yung mahirap tibagin nitong Congress eh. Kahit na anong imbestiga nila. Napunan nyo ba? Lahat ng uri ng investigasyon na para idiin si BP Sara at saka si Tatay Digong, wala pa rin sila. Partida pa yan, hindi pa pinupunto per punto nila BP Sara yan. Tsaka ni Tatay Digong, hinahayaan lang sila. Kasi wala naman silang makikita eh. Yun yung maganda sa pagiging tapat. Yung iba, sad to say, kahit mga kakampi natin, mayroon kasing nakikita sa kanila. Di ba? Kaya madali silang idiin. O, kita nyo naman yung mga nakukuha nilang nagsasalita po ako in general, hindi po particular sa mga tao sa isang particular na tao Kung makikitaan ka kasi, ganyan po kasi mahirap po pag mga lumalaban ka tapos makikitaan ka ng ibubutas sa'yo. Grabe po talaga yan. Talagang hindi ka tatantanan. In fairness po, hindi nila tinantanan yung mag-amang Duterte. Kaya lang, wala talaga eh. Wala talaga silang maipambubutas. Sige, isa-isahin po natin. Saan ka nakakita? No? Na gusto nilang bumalik-balik ang Vice President. Pero yung ibang mga sekretary, hindi po nila pinabalik-balik. Bakit? Ina-approve nila.
Saan ka nakakita na ginigisa nila yung Office of the Vice President dahil lamang sa mayroong notice of disallowance ang COA? Sangkatutak po ang ahensyang may notice of disallowance. Ang tanong, sila po ba ay binusisi yung notice of disallowance nila? Hindi po. Tanging Office of the Vice President lang. Saan ka nakakita na confidential fund gustong kalkalin? Confidential nga eh. Pero bumigay yung COA eh. Kaya talagang problema ng COA yan eh. Pwede nilang pangatawanan sana yun na confidential po to. I-demanda nyo na lang kami. Saan ka nakakita na marami pong ahensya ng pamahalaan ang may confidential fund pero tanging OBP lang ang kanilang hiningan ng report sa COA? Wala na po silang pagtatagong ginawa. Hindi po nila tinatago na kami, kumbaga pinagmamalaki nga nila eh. Pinagmamalaki nga nila na hindi ka susunod sa amin, gigipitin ka namin. Ayan na nga yun. Binawasan ng mahigit kalahati yung budget ni BP Sara. Yan yung epekto. Kami ang may power of the purse, gigipitin ka namin, pumunta ka rito sa amin, may plano kami sa'yo. Pag hindi ka sumunod, gigipitin ka namin, ipapamukha namin sa'yo. Pati nga po yung pagdalaw sa Calaguas Island, nagawan pa nila ng mga issue. Nakita ko po, isa sa mga nag-post, yung kumu-question yung picture niya sa Calaguas Island, si Igan M. Manyakol. Sige nga, Igan, basahan mo nga kami na ang Vice President ng Pilipinas ay bawal umikot sa Pilipinas. Ngayon lang ako nakarinig na yung Vice President pala bawal umikot sa Pilipinas. Kaya nga sabi ni BP Sara, sa susunod, sasabihin ko na ngayon kung saan ako magpupunta. Wala na pong, hindi po salitang obvious eh. Ipinamumukha yung kapangyarihan. Tindi nito ni Igan, buti nga buhay ka pa eh. Marami na nang nanalangin, hindi mo, alam nyo po, hindi naman po sa pero grabe tong tao na to. Binigyan na ng panibagong buhay. Gagamitin lang sa kawalanghiyaan. Huwag ka na makialam, Igan. Okay, balik tayo rito. Ipinangangalandakan nila yung kapangyarihan nila, power of the purse. Ang masakit pa nito, binibida pa nila eh. Nagbida-bida pa to. Si Martin Romualdez. Hindi ko po alam kung saan nyo po nakuha na binalik. Ito po, ang pahayag ni Martin Romualdez. Pero kung siya po magbabasa, ganito po. Naintindihan ko ang kagkakagismaya. Wag na po natin siya lang nakakagawa nun. Naintindihan ko ang pagkadismaya. Kayo pa nadismaya? Puta, ikaw pa nadismaya. Talaga? Ikaw pa ang nadismaya? Tuloy natin. Pero naniniwala ako na mahalaga pa rin magkaroon ng sapat na budget ang Office of the Vice President para magpatuloy sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Ganda ng sinabi mo, boy. Ano po yung meaning mo ng sapat na budget? Ang meaning po ng sapat na budget, yung hiningi ni BP Sara, hindi naman po lang yan yung hiningi, no? Binawasan na po yan ng budget, NEP. Kaya po kung ang sinasabi mo, Martin,
na may control ng budget ng Pilipinas. Ayon kay BP Sara, huwag nating kakalimutan. Tatayo ako! Titindig ako! Hindi, tsaka gumagalaw. Nakita nyo, pare-pareho sila ng galaw. Ganito rin, may naglalakad din na ganito eh. Napunan nyo ba? Bakit kaya? Pag sobrang dami ba ng pera, ganyan na kumilos? Pag-aaralan ko nga, baka kaya wala tayong pera, hindi natin na pag-aaralan yung kilos na ganito. Ang ibig sabihin ng sapat na budget, yung binigay, yung inihain sa inyo, yun yung sapat na budget. Tuloy natin. Baka naman binigay niya talaga. Kung tatanggalin natin ang pondo, wala rin pakinabang ang mamamayan. Lalo na ang umaasa sa serbisyo ng opisina. Correct. Galing talaga ni Martin. Palakpakan natin. Mukhang ibibigay niya na. Ang magiging budget para sa OBP ay 733 million. Kita mo? 733 million lang. Hinihingi 2 point something billion. Wala pa sa kalahati. Ano katwiran? Bakit 733 billion? Ano katwiran nito ni Martin? Ito ang katwiran niya. Halos kapareho ng budget noong panahon ni Vice President Leni Robredo. Lahat po ng budget ng ahensya, mas mataas ang budget kaysa nung panahon ni Duterte. Bakit ang tanging Office of the Vice President lang ang kinakailangang kapareho ni Leni ang budget? Samantalang si Vice President Sara Duterte, mayroon siyang 12 extension office. Si Leni wala. Doon pa lang eh. No? Kahit hindi ka na kahit mahina ka sa math, maiisip mo na dapat mas malaki budget dahil sa pag-maintain pa lang ng opisina. Di ba? Hindi nyo naisip yun? Yung nag-iisang opisina na pag-aari pa ng natin, kaya mura ang upa. Alam ko yung purpose nyo. Patayin yung mga extension office para hindi makapag-function kasi takot kayo na magiging kampanya yun ni BP Sara. Ito po, binabasa ko to eh. Si Philippine Star po to eh. Saan nyo nakuha na ibinalik yung budget? Ito sa Philippine Star to eh. Nagpapabida siya. Pero hindi niya binalik yung budget. Ang magiging budget, linaw natin ha. Pero okay lang ako. Ibig sabihin, pag binalik niya, bakit naman natin tatanggihan yun? Kaya lang so far, thank you very much kay Amik na nagbigay sa atin ng 499 pounds. So far, ang nakalagay dito sa Philippine Star ay bakit? Ayan. Ang budget para sa OBP ay 733 million na halos kapareho ng budget nung panahon ni Vice President Leni Robredo. Kasama na dito ang 30 million na makakatulong sa pagharap ng OBP sa epekto ng mataas ng presyo ng mga bilihin. Nagpapabida po siya pero ang laki ng kinaltas nilang budget sa Office of the Vice President. Ngayon, may maasahan ba tayo sa Senado? Alam nyo, yung mga senador ngayon, patunayan nyo po, mga senador na may sarili kayong yagballs, no? Ang mga senador ngayon, nadidiktahan nito eh. Ano sabi ni BP Sara? Ang tunay na may control ng budget ng Pilipinas, si Martin at saka si Saldico.
Kayong mga senador, ang dami nagpapahayag, tataasan naman ng budget, tataasan namin ng budget. Talaga? Kaya nyo suwayin si Martin? Nagpahayag na si Martin? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hanggat boto kayo ng boto sa senatoriables niyan, netong kasalukuyang gobyerno, walang pagbabago na magaganap. Imaginein po ninyo, si Marcoleta, yan, tapos na tayo yan. Ha? Pabida lang niya po yan. Baka narinig nyo lang yung mga sinabi. Magagandang sinabi. Baka hindi po pinakita sa inyo na 730. Sino po ba nagsabi sa inyo na iba binalik ni Martin? Wala po ako nakitang balita na binalik ni Martin. Headline sana yun. Ito po ang Philippine Star to eh. Kaya kung may nabalitaan kayo mula sa mga kung kanino, eh hindi po totoo yun. Thank you very much muna kay Saudi sa 799. Saudi Arabian Real. Yan, hindi ko malaman kung anong pangalan. Saudi boy. Saudi men. May Saudi boy na tayo eh. Okay, ito po ang sinabi naman ni BP Sara. Mga kababayan, sa pagpapatuloy ng mga tangka na sirain ng pagkatao ko. Yan na talaga eh. Wala, dito po, hindi po naglilihim, hindi po tinatanggihan. Talagang sinisiraan nila harap-harapan. Nakita nyo ba yung pinakita natin kay Gerber kanina? Pinipidyan niya, no? Oo at hindi na lang. Eh kahit po ganun si Gloria Mercado, kahit po si Lola Gloria ay ginagamit na nila harap-harapan, hindi po sinabi ni Gloria na sinuhulan siya. Imagine niyo. Until na ipamukha ni Gerber na ito po ay sinusuhulan ka. Kumbaga, oo na lang yung witness na hindi pinagpapaliwanag. Yes or no lang. Mahirap lang kasi English eh. Pero sinasabi ni Gerber, kaya ka ba natatakot? Ikaw ba'y natatakot? Opo. Ikaw ba'y ganun? Opo. Sinuhulan ka ba? Bribe is too much. Halimbawa nito, ayan. Itigil ang paggamit ng testigo na walang kredibilidad o di kaya ay questionable ang layunin. Halimbawa nito si Gloria Mercado na tinanggal sa pwesto bilang Undersecretary ng Department of Education at ngayon ay bahagi ng political machinery laban sa akin. Kita nyo? Nais ng Kongreso na paniwalaan ng mga Pilipino sa merkado at kalimutan na umamin itong masama ang kanyang loob nang mawala sa pwesto. Mga dahilan bakit tinanggal si Mercado. Tinanggal pala sa pwesto yung nyo no? Yung testigo nyo laban kay BP Sara, tinanggal sa pwesto dahil sa katiwalian. Ano ang dahilan bakit tinanggal? Una, humingi si Mercado ng 16 million sa isang pribadong kumpanya. Malinaw na ito ay labag sa batas. Hindi rin niya ito maaaring itanggi dahil may dokumento ito at pirmado niya mismo. Kita nyo? Meron dokumento si BP Sara. Yan ang mga testigo nila. Isa-isahin nyo po yung mga atakdog ni Tambaluslos. Isa-isahin nyo po yung congressman ngayon na umatake kay BP Sara. Karamihan po dyan, o halos lahat yan, merong kasong kinakaharap. Tuloy natin. Iginit niya na mabigyan ng teaching item ang isang individual sa Region 7 at ginawa niya itong executive assistant sa DepEd Central Office. Makikita ang service record ng taong to sa BHROD ng DepEd. Alam niyo po yung teaching item? Kinuha niya yung para sa teacher, ibinigay niya sa hindi teacher para may item. Alam niyo yun?
Yung mga teacher po kasi sa probinsya, no? Hirap na hirap po 'yan magkaroon ng mga item. Matagal pong panahon. Kaya po maraming mga teacher sa probinsya lumuluwas para makapagtrabaho. Marami po. Kasi pasado na sila lahat. Hindi po 'pag pasado ka, hindi po automatic na may teaching position ka o kaya pagtitiyagaan mo na wala kang item, turo ka ng turo. Hindi ka permanent. Kaya matindi po. Sa mga probinsya, ang halaga po ng item. Yung item na pinag-aagawan ng mga teacher para sila maging permanent, kinuha nito ni merkado. Grabe, no? Parang baliwala lang. Ano naman yung kinuha lang yung item? Hindi po baliwala yun. Sa mga guro po na naghihintay ng item, matindi. Buhay at kamatayan po yun. Karagdagang dokumento tungkol sa mga asal ni merkado sa DepEd. Minutes of Teachers Education Council meeting, malinaw dito na sinadya ni merkado na maantalang appointment ng executive director ng TEC. Maliban sa hinarap na kaso sa korupsyon, may kaso ka pala ng korupsyon. Kilala din si merkado sa kanyang ugaling paninira sa mga kasamaan sa trabaho, kabilang ng kapwang matataas na opisyal ng DepEd. Sa akin mismo ay sinubukan ni merkado na siraan ng 3 opisyal ng DepEd. Ganun pa man, sana'y pag-isipan ng Kongreso nang walang pakundangang pagtatampok ng mga testigo laban sa akin ay maaring sumira sa buhay at kinabukasan ng mga pangkaraniwang empleyado sa DepEd at sa kanilang pamilya. Syokran. Kasi madadamay. Kung may mga kinakanta si merkado na kung sino-sinong tao para patunayan lang yung kanyang pagbibintang kay BP Sara, makakadamay siya ng tao. Syokran. Yan po, harap-harapan na po yan. Wala na pong pakundangan tong mga congressman. Kaya dapat may mga tagasalag talaga eh. Ito pakiusap ko po sa ating mga nagliligaran pa ng mga Duterte supporter. Ceasefire muna kayo sa mga away-away nyo. No? Ito po yung BP natin, no? Wala nang pakundangan tong mga kalaban. Gustong si Baking. Kaya maganda si BP Sara. Alam niyo po, imposible yung biruin niyo yung pagpamamasyal sa Calagwas, pagpunta sa Calagwas, ginagawa nila ng issue. Ano ngayon kung may hearing kayo? At nasa Calagwas, ano ngayon? Ampi Police Sokso, salamat sa pagiging boses namin. Thank you very much din sa iyo, Ampo Police. Teka muna. Dito ko nga Ampi Police XOXO. Salamat sa $19.99 na pangkape. Anong tawag doon? Lahat ng maliliit na issue. Ano, Germany ba yan? Germany yan? Yang Calagwas Island? Hindi ba yan sakop ng Pilipinas? Hindi ba tungkulin ng Vice President na pumunta sa kanyang constituents? Ang constituents po niya ay buong Pilipinas. 32 million po ang bumoto sa kanya. Masilayan man lang siya ng mga bumoto sa kanya. Dapat ba nagpapaalam na rin sa mga congressman kung saan pupunta ang Vice President? Napupunta po, lumalaki po yung ulo nyo, hindi po Gustong-gusto nyong imbestigahan yung walang katotoran. Katulad po nito. Ito po si Pimentel. Pimentel ba to? Yung isa pa sa mga thunders na congressman. Surigao del Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel expressed concerns over the alleged misuse of 112.5 million in confidential funds by the Department of Education, which was reportedly poured into youth seminars.
confidential fund. May ideya ako kung bakit pinangse-seminar sa DepEd. 'Di ba? Para maiiwas. Alam nyo, hindi naman nililihim ni BP Sara yan eh. Ang sinasabi ni BP Sara, saan gagamitin, bakit yung DepEd may confidential fund, di ba? O una, para hindi ma-recruit ng mababait na mga katropa pips ng mga tao dyan na kasama ninyo. Ikalawa, maiiwas sa droga. Ikatlo, maiiwas sila dito sa mga grooming na nagaganap sa eskwelahan. Kinakailangan mong iaral sa mga bata yan. Ngayon, kinu-question nyo. Teka lang, tanong ko lang, COA na ba ang House of Representatives? Meron po bang disallowance yung House of Representatives dyan sa DepEd confidential fund? Ha, wala? Wala pang disallowance? O, bakit misuse agad? Sino nagsabing misuse? Kayo? Kayo na rin ang auditor ngayon? Tindi. Matindi. Ang alam ko pong meron disallowance, no? Ang alam ko pong meron disallowance yung sa confidential fund na 125. Pero nung sinusuri ni Akop, wala siyang mapiga sa COA. Ang sinasabi ng COA, kulang lang sila ng papeles. Okay ba yung pinaggastusan? Okay. Allowed ba yun? Allowed. Allowed. Tanong, sa DepEd, meron bang disallowance? Wala. Ano sinasabi nyo misuse of funds? Imagination yung mga congressman? COA po magsasabi kung may misuse ng funds. At ang disallowance, hindi po yan automatic na misuse ng funds. Pitong buwan kayo nag-imbestiga dito kay Duque. Si Duque yung una nyong iniimbestigahan eh. Yung mga flag. Pinasasamahan ninyo. Yung panahon ni Gordon. Nauwi sa Dingba, ay sa Parmali. Ang layo po, di ba? COA report, tapos nauwi sa Parmali. Fishing expedition yung ginawa nila Gordon. Nakakita sila ng pagtutunan, yung Parmali. Pero hindi yan yung original nila. Ang mga kapatid, kaya ayaw ni BP Sara niya, nakita niya na yan eh. Nagsimula yung investigasyon nila Gordon, kasama to sila Ontiveros, tsaka si Kiko Pangilinan. Nagsimula yung investigasyon nila kay Duque. No? Yung flag daw. Yung budget kay Duque ayon sa COA. Yun po, COA report. Sa fishing expedition nila, natuklasan nila yung Parmali. Yun na ang naging yun na yung naging sentro, Parmali na. Parmali investigation na. Hindi po Parmali investigation niya sa una. Yan yung iniiwasan ni BP Sara. Wala silang kaso kay BP Sara. Naghahanap ng kaso. Kaya nga sabi ni BP Sara gustong-gusto nyo akong impeach, tapos sa akin nyo kukunin yung ipangkakaso nyo sa akin, hindi ako papayag. Hindi siya papayag. Napapahiya yung mga congressman tuwing hindi dadalo si BP Sara. Sabi ng isa, bulakbol daw. Bet sino ba kayo? Para wala nga kayong courtesy. Dumalo sa inyo nung una. Di ba? Dumalo naman sa inyo nung una eh. Anong ginawa ninyo? Sinigaw-sigawan nyo na, yes or no lang! O di pumunta ka ron. May pasabog pala. Gusto mo, tulungan pa kitang pumunta ron eh. Alam nyo, ako paulit-ulit ako rito, no? Tama po na ako isang hamak na vlogger lang.
Pero wag po kayong pumunta rito sa akin para mag-imbita kayo na may live na yung mga ibang vlogger. Paulit-ulit tayo dyan eh. Paulit-ulit tayo dyan. Di ba? Hindi ko alam kung ano yung hindi nyo naiintindihan doon. Nagbablog kami, mga vlogger kami, pinaghandaan namin yung ano namin. May masikat na vlogger sa amin, hindi naman namin nakikipagpaligsahan. Pero wag naman kayo na, wag naman kayong habang nagla-live ako, mag-iimbita kayo na lumayas na dito kay Badong at pumunta na ron sa ibang vlogger na masikat. Di ba? Alam nyo, konting ano lang, yung paggalang lang, kortesiya ba? Yeah, pinag-uusapan natin, no? Yung kawalan ng kortesiya ng mga congressman. Magbigay naman kayo ng kortesiya sa ano, sa dito. Lalo na yan, hindi naman kayo kulay blue. Kaya nga, di ba? Alam na natin yan. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Siyempre, hindi nila sinasabi na may live si ganun. Pero sinasabi nila, para hindi sila mahalata, na may naka-live na si ganong vlogger. Wala akong pakialam eh. Kanya-kanya kami. Ayaw mo pala dito. Yan, tinulungan na kita. Huwag na kayong babalik yung mga ayaw dito. Opo, insulto po sa amin yun. Di ba? Mas magagaling nga silang vlogger. Wala po akong problema doon. Hindi naman ako nakikipagmagalingan eh. Paulit-ulit na lang yan. Pupunta rito, okay. Asa na? Balik tayo rito. Yan nga, no? Wala pa namang sinasabi yung COA na disallowance. Siya lang ang namahalan. Sabi, ang mahal naman. Ang mahal daw ng mga seminar. Hindi ba kayo namahalan sa 1.4 billion a day na flood control project na binabaha pa rin ng Pilipinas? Hindi ba mahal yun? Mas mahal sa tingin ko yun eh. Mas mahal sa tingin ko yung 1.4 billion a day kaysa 112 million a year. Isang taon, 112 million. Yung hindi nyo sinisilip, 1.4 billion. Kaya nabubutasan kayo. Wala kayong pakialam sa mas malalaking pondo. Nasagot nyo na ba sa HOR yung hinahanap ni Congressman Herrera? Nasaan? Ang nalalakihan si Pimentel, ang mahal naman daw ng mga pa-seminar sa estudyante, 112.5 million a year. Isang taong budget. Pero sa 1.4 billion a day, hindi sila namamahalan. Nakita niyo yung ginagawa ng mga to? Alam niyo, sa totoo lang, pasalamat tayo may mga vlogger din eh. Kasi walang magpo-point out ng ganyan eh. Buti, alam niyo, mas gusto ko pa yung ganito eh. Yang si Sandwich, ganda oh. Walang kwenta yan si Badong, layasan nyo na. Hindi ko siya tatanggalin. Hayaan ko manakit ang dibdib niya. Para ko sana lang siya. Alam niyo yun, di ba? Buti pa to eh. Dinidirekta ako eh. Di gagawin ko na lang siyang katatawanan. Pero yung idadahilan nyo pa si Sas, aalis lang kayo, mang-iimbita pa kayo. Sabi, tatanggalin. Asa rin nga natin. Okay, si Marcoleta ba na ano na natin? Natitindihan po kasi ko kay Marcoleta. Ang tindi ng ginawa nila kay Marcoleta eh, no? Yun na lang po, dati siyang vice chairman, no? Tapos hindi po si Marcoleta po, hindi po siya ano, anong tawag doon? Nag ano siya? Anong tawag doon kay Marcoleta? Yung nagtatanong siya, point of order. Out of order siya.
Dineklara siya ng chairman. Kaya siya out of order dahil hindi siya miyembro. Hindi dahil yung point of order niya ay mali, no? Hindi dahil yung point of order niya mali. Pero ito po ang malupit sa lahat. Anong uri ng kongreso ito? Anong uri ng house? Anong uri kayo ng leadership? Alam po ninyo, ganito po yan, no? Sa normal na sitwasyon, meron tayong tinatawag na majority tsaka minority. Mapa House, mapa Senate. Kadalasan sa minority, sila yung kumukontra, no? Tsatsagain nyo yan. Ganyan talaga demokrasya eh. Mayroong pro at may against. Di ba? May opposition. Karamihan, kadalasan, yung minority, yun yung opposition. Kakaiba tong ating kongreso dahil yung minority tsaka majority magkakampi. Tapos, iilan lang yung talagang miyembro pa rin ng majority. Majority to si Marcoleta eh. Akalain niyo yun? Dahil pinagtatanggol niya si BP Sara, tinanggalan siya ng lahat ng committee, membership. Hindi po committee chairman na. Committee membership. Alam niyo po ba na bawat committee meron dapat dyan na opposition? Bawat po committee, meron dapat dyan taga-kontra. Yun po yung majority tapos may minority para hindi aayon lahat. Hindi po siya tinanggal sa chairmanship eh. Sa membership mismo. Hindi na siya pwedeng magsalita. Wala na siyang pwedeng questionin. Ganun po katakot sa mismong mga kapwa nila congressman. Kaya ang tatapang eh. Pati si Dan Fernandez, kala mo maalam sa batas eh. Hindi po sila nagtatago na. Pinangangalandakan nga nila eh. O eto mangyayari sa inyo. Pag kumontra kayo ng kumontra, miski membership ng committee, tanggal na kayo. Saan na lang si Marcoleta? Sa may plenary na lang siya. Ewan ko kung may natira pa kay Marcoleta na membership. Sa plenary na. Wala nang walak nang. Alam niyo sa totoo lang po, bakit po dapat merong miyembro na minority bawat committee? Para po may kumukontra. No? Para po sila sa kanila pa lang, sa mga congressman pa lang, napag-iigi na nila yung batas kasi may kukontra eh. Putya, wala. Ayaw nilang makontra eh. Anong uri ng minority meron tayo? Ang minority natin sila, Makabayan Black eh. Sila nga yung mga taga-atakdog eh. Hindi po normal, no? Hindi po talaga normal pag ang pinagagana lang yung pera eh. Hindi po normal ang sitwasyon ng Pilipinas kung katulad nito. Parang panahon ni Hitler, sabi ni Sir Phil Jimenez. Di ba? Bawal kang kukontra. Punta parang ano eh. Hitler talaga eh. Grabe. Kita mo yung attitude nila kay Marcoleta, no? Pinapalo-palo. Tinira yun yung pinakamasakit. Pati hopya eh. Parang pinamumukha sa'yo na puta, pati hopya mo kakainin. Pipikunin talaga eh. Sabi ko, ibang klase talaga tong Congress natin ngayon. O yun, tama yan. Walang priority bill. Wala talaga silang kaplano-plano. Pareho mula presidente hanggang dito sa mga alagad niya rito sa Congress. Wala talaga. Kaya walang direksyon ng Pilipinas eh. Mamigay lang ng ayuda para manalo uli yung mga kapanalig. Pero tignan nyo po yung sitwasyon. No? Ang dami pong diplomat na dumadalaw kay BP Sara, nagka-courtesy call,
no? Eto pa isa pala. Kanina nag-speech na naman 75th anniversary yata ngayon ng founding ng People's ah, Republic of China. Yang China ngayon, 75th founding anniversary. So nagsalita po si BP Sara, 'di ba? Usually, sabi ko bakit hindi inaatake? Kaya kita nyo talaga lahat eh. Isa lang yung kumpas pati media eh. Dati yan, talagang maka-China to. Kaya hindi sila umatake ngayon kahit na nag-speech si BP Sara doon sa founding anniversary ng China. Kasi si First Lady, bisita ni Ambassador eh. Alangan naman banata nila si Sara, tapos hindi nila babanatan si First Lady. Di ba? Wala talagang na to. Sama-sama po lahat, pati press. Alam mo, natutuwa lang ako. Hindi po dahil sa akin, no, sa amin, no. Natutuwa rin ako. Yun, isa pa yun sa kinatutuwa na ko. Kasi pwedeng, dahil sa mga vlogger, nakukontra natin sila eh. Nagkakaroon. Ang impluensya po ng mga vlogger, sabihin naman, konti lang naman nanonood sa inyo. Marami na yung 50,000, minsan nakakatsamba ka 100,000. O anong impluensya nun? Milyon-milyon na mga botante. Hindi po ganun ang impluensya lang namin. Halimbawa ako, naniniwala ako na maraming nanonood dito na kapwa ko vlogger. Yung paraan ko ng pag-atake sa issue, naririnig ko yan sa iba eh. Ibig sabihin, napanood nila ako, tapos nakakalat nila. Hindi lang po ako, ganun din sila Sas, ganun din si Maharlika, di ba? Kumakalat yung mga ideya namin. True vloggers. O, ikalawa, kayo mismo, kahit hindi nyo vlogger, napapalaganap nyo yung mga ideya ng mga vlogger sa mga kaibigan nyo, sa mga kasama nyo sa bahay, sa mga kamag-anak nyo. At higit sa lahat, siyempre, nakikipagbardagulan kayo sa mga loyalista. Di ba? O, yun eh. Kaya yun yung hindi dapat minamaliit yung papel ng mga vlogger ngayon. Kung impluwensya at impluwensya sa tao. Bagamat konti lang nanonood sa akin, o 1,000 lang tayo lagi. Bihira tayo maka 2,000. Pero iba pa rin yung impluwensya nun, lalo na sa inyo. Na napapakalat nyo yung mga gusto natin sabihin. Yun lang, may taga-kontra lang. Kasi lahat media talagang sampalatayan eh. Biruin niya, walang nagwawala, walang kumu-question sa media. Bakit nyo tinanggalan ng membership ng committee si Marcoleta? Wala eh. Tayo lang ang nagtatanong. Bawal na kumontra? Nasaan na yung spirit ng democracy? Ang ibig sabihin po ng democracy, rule of majority. Kaya may majority dahil kinikilala nyo na may minority. Kinikilala nyo na may kumukontra. Yun po yung spirit ng democracy. Laging may nakakontra dapat. Ano sabi ni Tatay Digong sa isang talk niya sa Maisog? Di ko na matandaan kung saan niya sinabi to eh. Ang sinasabi niya, kinakailangan talaga nung may kukontra. Kahit nga hindi... Kasi kung aayon lang ang lahat, walang mangyari.